Sa banta ng kalamidad o seguridad sa kanilang isla, nananatiling handa ang Taiwan at ang kanilang pamahalaan. Hindi na lang sa pag-eensayo ng mga ahensyang tutugon sa mga sakuna, kundi pati na rin ang kanilang mga patakaran sa bawat gusali. Ang mga bomb shelters o air raid shelters at air defense shelter ay nararapat magkaroon sa bawat high-rise building, commercial complex o pampublikong istruktura. Ito ay base sa kanilang building technical regulations. Sa kasalukuyan, mayroong 90,000 hanggang 105,000 registered air raid shelters na kayang tugunan ang kaligtasan ng populasyon ng isla. Karaniwan mga basement ang ginagawang bomb shelter. Bawat pasilidad dito, nararapat na mag-occupy ng 1 square meter kada tao at 30 centimeters na kapal ng konkretong pader upang kayanin ang pagsabog ng bomba. Meron din itong mechanical ventilation system at backup emergency supply upang mapanatili ang daloy ng hangin sa loob kahit mawala ng kuryente ang lugar. Gumagamit na din sila ng mobile application upang matukoy kung saan ang pinakamalapit na lugar upang mag-evacuate sa panahon ng sakuna. Bahagi din ng mga Pinoy dito na handa sila dahil hindi nagkulang ang pamunuan ng Manila Economic and Cultural Office at Department of Migrant Workers sa pakikipag-ugnayan sa kanilang kaligtasan. Bukod sa usaping seguridad, maaari rin itong magdulot ng epekto sa ekonomiya, supply ng pagkain, langis, at mga kalakal na dumadaan sa Luzon Strait, ang dagat na nasa pagitan ng Pilipinas at Taiwan. Kaya sa kabila ng diplomasya, patuloy ding pinaghahandaan ng Taiwan ang mga posibleng sakuna at banta ng seguridad. Kabilang dito ang paghahanda ng mga evacuation center, civil defense measures at mga plano para sa posibleng humanitarian crisis. Dito pumapasok ang papel ng Mainland Affairs Council, ang sangay ng pamahalaan ng Taiwan na nangangasiwa sa kanilang ugnayan sa mainland China. Taiwan is a democratic country, so we respect the opinion of our most people. And most people, or the main opinion poll right now, is to maintain the status quo. And the future shall be decided by the 23 million people of Taiwan. So the government will respect what the people want to maintain the status quo and neither promoting independence or unification, because that is the mainstream opinion. Sila rin ang nagbibigay ng mga pahayag kaugnay ng mga military drill, banta sa seguridad at iba pang kaganapan na maaaring makaapekto sa katatagan ng rehiyon. So for how to maintain the status quo, we will follow the President Lai's 4 actions of peace plan. And the first one is to boost our national defense autonomy, and the second one is to increase our social resilience, and third one is to deepen collaboration with like-minded countries, and finally, we will pursue a responsible leadership. Sa pamamagitan ng Manila Economic and Cultural Office o MECO, maaari rin nilang maiparating ang mahalagang impormasyon at mga abiso para sa mga Pilipinong nasa Taiwan sakaling magkaroon ng sakuna o paglala ng sitwasyon. Kasabay ng pagpapalawak ng kanilang ugnayan sa iba't ibang bansa pagdating sa seguridad at depensa, sinabi rin ng ilang opisyal ng Taiwan na mahalaga na rin sa kasalukuyan ang papel ng makabagong teknolohiya sa geopolitical landscape. First batch of HIMARS we purchased from America are already the contract are signed and they're
being shipped so far. And we also have a self-produced missiles. The range of these missiles can be as far as Beijing. So I believe the deterrent effect is very great. So we should work with other countries on the first island chain to build this deterrent chain to restrain China from having any kind of authoritarian, aggressive behavior in the Taiwan Strait or the South China Sea. Ito ang CG-5002 Hsinchu, ang pinakamalaking patrol vessel ng Taiwan Coast Guard. May haba itong 126 meter, mas malaki pa nga sa pinakamalaking barko ng Philippine Coast Guard. Pero ang barkong ito ay hindi binuo para sa pakikipagdigmaan. Binuo ito para magligtas ng buhay. Hsinchu have twin screw CPP system and two rudder system, and it can give the captain when he sails have a great flexibility to maneuver the ship, and this is very useful for our law enforcement mission or search and rescue mission. And all captain of Taiwan Coast Guard all have capability to sail during the port entry and departure without pilot. Tinatawag nga nila itong isang floating hospital. Ang Hsinchu vessel ay may kompletong medical grade facilities. Kaya nitong magsagawa ng mga major at minor surgeries sa gitna ng dagat. Mayroon din itong mga rewarming rooms para sa mga biktima ng hypothermia o labis na ginaw. Rewarming room, because that on the sea maybe some patient will suffer from hypothermia because of drowning or other issues. So according to the treatment, there is one treatment that can be used if the patient was not very severe. We can settle up the temperature to the treatment temperature and actively give the heat to the patient. Kaakibat din sa pangdepensa at kaligtasan ang National Fire Agency Training Center ng Taiwan. Ito ang pinakamalaking disaster training facility sa buong Asia. Ang kanilang pagsasanay rito ay American grade. Ibig sabihin, hango ito sa pinakamataas na standards ng United States pagdating sa search and rescue at firefighting. Dito sinasanay ang mga pinakamahuhusay na rescuers na humaharap sa mga lindol, bagyo at malalaking sakuna. Dito pumapasok ang alyansa sa pagitan ng Taiwan at Pilipinas. Ang Taiwan ay opisyal na nakipag-ugnay sa Bureau of Fire Protection o BFP. Sa ilalim ng kanilang kasunduan, daang-daang mga Pilipinong bombero at Special Rescue Force members ang ipinadala sa kanilang isla upang sumailalim sa high-level structural collapse at disaster response training. Dito, ang kahusayan mula sa Taiwan ay ibinahagi sa ating mga lokal na bombero upang mas maging handa ang Pilipinas sa oras ng malalakas na sakuna gaya ng lindol. Higit pa rito, may magandang balita ang Taiwan Coast Guard Administration para sa ating mga mangingisda at seaman. Opisyal na inihayag ng Taiwan na ang kanilang mga humanitarian at medical ships gaya ng Hsinchu ay handang tumulong at sumagip sa kahit na sinong nangangailangan ng saklolo malapit sa kanilang karagatan. Bagamat nananatili pa rin ang tensyon sa paligid ng isla ng Taiwan, kanilang nilinaw na prioridad din nila ang medical relief at humanitarian efforts, hindi lang sa mga Taiwanese, kundi para na rin sa mga mamamayan ng karatig bansa. Walang pinipiling lahi, Pilipino man, dayuhan o mangingisdang napadpad sa bagyo basta't malapit sa teritoryo ng Taiwan. Ang kanilang Coast Guard ay re-responde. Sa gitna ng mga tensyon sa rehiyon, ang pagtutulungang ito ng Taiwan at Pilipinas ay nagbibigay ng pag-asa.
Isang patunay na sa oras ng krisis at sakuna, ang pagpapanatili ng buhay ng tao ang pinakamahalaga sa lahat.